Maayong udto yung tanan. Ah, kuday si Giovanna Palta. Ah, alam ko yung mga as as a, ano lang na siya, as a record lang na siya, no? Para sa akong basahon na history about sa kung uyab na ni nga akong gibuhagan tungod sa iyang nabuhat na kamalian. Ang title ni Katotohanan. Sulat na ko sa atong April 22, 2012. Kaya basahon ako. Isang masakit na katotohanan ngayon ang pilit kong tinatanggap dahil sa aking natuklasan. Natuklasan ko kamakailan lang mula sa isang matalik na kaibigan ng aking girlfriend na ang pangalan ay si Madar. Sinabi niya sa akin ang lahat tungkol sa girlfriend kong si Jane Fuentes. Gabi yun ng April 17, 2012. Nagkataon may 5 minuto akong call at tinawag ko ito sana kay Jane. Ngunit off ang kanyang cellphone at walang sumasagot. Iba na lamang ang tinawagan ko. Tinawagan ko na lamang si Mother na isang matalik na kaibigan ni Jane. Nasagot ni Mother ang tawag ko at nagkakumustahan kami dalawa. Halos 3 minuto ng aming pag-uusap ay may nabanggit si Mother sa akin na biglang pumukaw sa aking isip at damdamin. Ang sabi niya may mga importanteng bagay na dapat mong malaman tungkol kay Jane. But sana ay huwag mong sabihin na sa akin ang galing. Yan ang sabi sa akin ni Mother. Dahil sa sinabi niyang ito ay nagpa-load ako uli ng 15 pesos para makausap ko pa siya. Dahil naputol na ang aming unang pag-uusap. Tumawag uli ako kay Mother at binulgar niya sa akin ang lahat-lahat tungkol kay Jane Fuentes. Nanikip ang dibdib ko habang nakikinggan ko ang mga sinabi sa akin ni Mother. At talagang hindi ako makapaniwala sa katotohanan na kanyang sinabi. Sabi niya na mula pa raw talaga sa umpisa ay niloko na ako ni Jane. Sa kasalukuyan daw ay sila pa rin ang husband niya, ni Jane, na ama ng kanilang anak na si Kimberly Guerre. Kaya daw ayaw ni Jane noon pa na pumunta ako sa kanyang boarding house dahil nagsasama pa rin sila ng kanyang asawa. Sa gabing yun ay hindi na ako nagtrabaho dahil hindi ko pa kaya ang sakit na dulot ng katotohanan na aking natuklasan sa gabing iyon. Bago ko pa nalaman ang lahat-lahat ay ilang gabi na ako na naginip kay Jane. Lagi kong napanaginipan ako raw ay niloko ni Jane. Nakita ko sa aking panaginip si Jane na may kasix na ibang lalaki at sa harapan ko pa sila nagtatalik. Sa bawat panaginip na napanaginipan ko, hindi ko lamang pinansin ang mga ito dahil sa malaking tiwala ko kay Jane at sa paniniwala ng lahat na kanyang pinakita ay totoo. Sa umpisa pa lang ay marami na akong mga bagay na pinagdududahan sa kanyang mga sinabi. Ngunit hindi lang ako nagpadala sa aking mga pagdududa dahil unti-unti nang nahulog ang loob ko sa kanya. Noong April 21, 2012 ay nagka-text ulit kami ni Jane at inamin na niya sa akin ang lahat na ako lang pala ay kanyang niloko. Nagawa niya raw ito dahil nasaktan din siya nung naghanap ng iba ang kanyang asawa at nakiganti lamang siya sa ginawa nito sa kanya. Humingi siya ng tawad dahil ako daw ang kanyang napaghigantihan. Pagkatapos ng maikli naming pag-uusap sa text ay nagpaalam na ako sa kanya at nangako ako na hindi ko na siya guguluhin pa at sinabi ko din sa kanya na pinatawad ko na siya sa kanyang nagawa sa akin. Sa ngayon ay kailangan ko na lamang na makapag-move on dahil sa sakit ng pangyayari. Hindi na muna ako magigipagrelasyon sa kahit kaninong babae dahil hindi pa tuloy ang naghilom ang sugat sa puso. Hindi ko pa din masasabi na ako ay ibig kong muli dahil masyado pang sariwang sugat. Sana ang sugat nito ay tuluyan ang gumaling. Yun nga, loko ako ni Jane Fuentes. Pinakilala ko na siya sa mama ko. Pumunta na siya dito sa bahay. Maraming nangyari sa amin. Hindi ko alam na noong mga time na may nangyari sa amin pala ay
yung kanyang asawa ay naghihintay sa kanya sa bahay nila. Wala akong kamalay-malay na ako ay pinaglalaroan lamang pala niya. Nung una kong natuklasan ito, hindi ako makapaniwala. Talagang sakit. Ninikip yung dibdib ko. Nalaman kong lahat-lahat. Wala akong magawa kundi kailangan tangkapin ang katotohanan. Kadalasan naman talaga, pagdating sa katotohanan, ay nasasaktan ka. Sa katunayan, minahal ko siya. Dahil sa ginawa niya, unti-unti nang nawawala yung pagmamahal na yun. At napapalitan na lamang ng magpapatawad. Wala naman akong galit sa kanya at ayokong magalit sa kanya sapagkat naiintindihan ko kung bakit niya nagawa yun. At nagpasalamat na rin ako dahil habang maaga pa ay nagawa na niyang lumayo sa akin. Isang malaking kasalanan yun at alam ko na mayroong parusa sa kanyang ginawa. Yun ay parusa ng ating Panginoon. Sana nga ay mapatawad siya ng Panginoon sa kanyang nagawa. Kasi para sa akin, napatawad ko na siya. Sino ba ako para hindi siya patawarin, di ba? Kahapon, nagka-text ulit kami at nagiging magkaibigan na lamang. Kahit na mayroon siyang kasalanan na nagawa sa akin, tinanggap ko pa rin siya bilang isang kaibigan. Natakot din siya kasi kahapon pumunta ako doon sa boarding house niya. Pero wala naman siya doon kasi nandun siya sa Agusan kasi namatay yung uncle niya. Pero yun, naiwan dito sa Davao yung husband niya. Kaya natakot siya baka kita kami. Sabihin ko sa husband niya yung tungkol sa amin. Pero ayaw ko naman gawin yun kasi ayaw kong umasak yung pagsasama nila. Kasi nabanggit niya sa akin, okay na raw sila. At sa bawat mga subok na dinaanan nila, nalampasan na daw nila yun. Ayaw ko namang pumasok sa isang sitwasyon na maaaring masisihan ko sa huli. At magdudulot pa ng malaking kasamaan o malaking kasiraan sa kanila. At hanggang doon na lamang. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito lang sa YouTube.